Intensified anti-human trafficking drive, ating pag-uusapan kasama si Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Yusek in charge ng Interagency Council Against Trafficking. Yusek, magandang tanghali po. Magandang umaga. Magandang tanghali, ADG John, at magandang tanghali, Miss Nina. Okay, napakaganda ng background mo ngayon, Yusek, ha? Okay. Sa ngayon, paano po ninyo pinapaigting ang ating anti-human trafficking drive sa bansa? May specific program po ba kayong inilatag para dito? Marami tayong specific program, ADG dyan. Depende to sa uri ng trafficking na tinututukan natin. Umumpisa, doon muna tayo dun sa online sexual abuse and exploitation of children. Pagdating dito, multi-pronged yung ating programa. Unang-una, tuloy lang naman yung mga operations ng mga ating kapulisan laban sa mga trafficker, sa mga facilitator ng human trafficking dito sa Pilipinas. Bukod doon, meron tayong mga ongoing coordination natin with our counterparts sa iba-ibang bansa. Tapos, bukod doon, meron pa tayong mga ongoing mga prevention activities tsaka communications activities upang mapahiwatig sa ating mga kababayan ang problema nito ng online sexual abuse and exploitation of children. Pero bukod doon, nandiyan naman yung napakakita-kita natin sa balita, ang aming mga aggressive operations laban sa mga illegal pogos, kung saan madaming mga human trafficking activities na nagaganap. Nakita naman natin dito sa balita, recently, madaming mga inoperate ang pamahalaan ng mga illegal pogos at may mga nabunga na mga kaso ito. Kasama din dito yung mga peripheral activities ng mga illegal pogos ito. So kung nakita natin sa balita, mga 2 weeks ago, may inoperate ang sanipwersa ng PAOK, ng DOJ, ng police na isang condominium dito sa Pasay, kung saan may nakita kami mga 8 kwarto kung saan may nagaganap ng mga sex trafficking. So, ganun lang, Ganun lang naman ang mga programa ng pamahalaan ngayon laban sa trafficking. Tuloy lang ang laban. Ngunit iba-iba. May iba-ibang dako talaga ito, iba-ibang klase. Kaya iba-iba din ang diskarte namin laban sa mga iba-ibang uring trafficking na ito. Ito pong online sexual exploitation naman, at child exploitation. May mga bagong programa po ba kayo tungkol dito at para mapigilan pa ang paglalaganap nito? Paano niyo po minomonitor ito lalo pat internet-based at madalas ay anonymous pa ang mga gumagawa nito? Napakadaming programa pa natin pwedeng gawin dito. Yung napakagandang batas na ipinasa ng ating Kongreso last 2022, madami pang deliverables ang executive dito. Isa sa mga magandang halimbawa dito, yung parang na tinatawag natin sex offender registry na kailangan gawin natin dito. In the process na ito, gawin ng NCC o SAIC in coordination with DFA at Bureau of Immigration. Kung nakikita natin sa balita, ang BI, madami silang mga nai-intercept ng mga foreign sex offenders at hindi nila pinapapasok. Kung magawa itong registry nito, dagdag resource ito upang talagang mapigilan ang mga ganitong klaseng tao na pumasok sa bansa natin. Bukod doon, nandiyan naman yung ating continuing training, continuing capacity building sa ating mga prosecutor at sa law enforcers to ensure that they have the tools necessary to fight child sex exploitation. Yusek, base sa world ranking, pangilan po ba ang Pilipinas sa usaping online sexual abuse and exploitation of children? Depende yan, ADG, doon sa study na titingnan mo. May ibang study, nakaka-alarma, mataas ang ranking natin, number 2. May ibang study naman na mas mababa tayo. Kaya kami, ang sinasabi na lang namin dyan ay hindi naman sa ranking, ngunit sa status natin bilang global hotspot. Hindi natin matatanggi na global hotspot ng Pilipinas sa online sexual abuse and exploitation of children dahil nga sa mga iba-ibang faktor. Kasama na dyan ang kahirapan, kasama din ang galing ng ating mga kababayan sa English language, ang pagiging tech-savvy natin at pagiging diffuse ng internet connection dito. So kumbaga may mga factor, ibang mabuting factor ay nagamit pa against us sa pagiging hotspot sa online sexual abuse and exploitation of children. So ano naman po yung katotohanan sa di umano'y human trafficking incidents na may kinalaman naman po o koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO?
Gaano po kalaki sa ngayon ang bilang ng mga biktima nito sa bansa? Di naman natin maitatanggi, no, na may mga illegal pogo talaga kung saan may mga nagaganap na mga sabi-sabing krimen. Kasama na doon yung human trafficking. But human trafficking is just the tip of the iceberg, no? Meron din mga ibang mga krimen dyan tulad ng scamming, tulad ng yung kidnapping, yung torture. So, kung sa ngayon nga, yung mga biktima na nasasalba natin dyan, may mga libo-libo na, no? At sa tingin ko naman, sa tuloy natin yung mga operasyon laban sa mga illegal pogo, madadagdagan pa ang mga masasalba natin mga biktima. Alright. Sa ibang usapin naman po, Yusek, isinusulong po ngayon ang karagdagang pondo para sa anti-human trafficking efforts ng pamahalaan. Kamusta na po ito? Naisama po ba ito sa inaprubahang budget ng Senado at ng Kongreso? Na-request namin, no, sa both houses ng Congress at ng Senate na sana may dagdagan ang pondo ng IACAT para sa laban kontra human trafficking. Dahil nga for the year 2023, ang nabigay sa aming budget ay 99 million, ngunit na-slash ito, no, to 79 million. Humingi kami sa both houses Congress ng additional budget na around mga 70 million para sa IACAT at para na din sa bagong ahensya na ginawa ng anti-OSAIC law, no? Yung NCC OSAIC SISAM. Humingi kami ng 30 million para dito. So far naman, positive yung mga efforts namin to reach out to both houses of Congress at sana na lang na pagdating ng BICAM ay maibigay, no, yung aming hinihiling. Okay, mensahe nyo na lang po sa lahat ng nakatutok sa ating programa ngayon. Ang mensahe lang ay pareho lang sa mga mensahe namin dati na sana wag natin kalimutan ang problema na to ng human trafficking. Continued awareness ito dahil hindi lang ito basta-bastang krimen na nangyayari kung kani-kanino. Minsan nga, hiding in plain sight, hindi mo alam, kapitbahay mo or mga katrabaho mo ay mga nabibiktima sa human trafficking. So sana may awareness tayo sa problema na ito at sana ituloy lang ang suporta sa pamahalaan sa laban kontra human trafficking. Ayan. Maraming salamat po, Yusek Nicholas T. ng Department of Justice sa inyong oras. Thank you, ADG John. Thank you, Ms. Nina.